Okay, today is Hump Day Wednesday, 10 days to go, and February is already done, and 2 days to the weekend. Hindi naman tayo nagmamadali, syempre. Let us enjoy each moment of every day. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, si Denise Tan. Parang gusto mo na matapos agad ng buwan, Denise Tan. Alright, ako po si Lourdes Vera. Ang dami nangyayari sa bansa. So, let's get right to it, shall we? Sit tight. Ito na po ang programang hindi hihingi ng apologies kahit kanino, ang Afternoon Delight. Ala, di ba spread the love, not the virus? Pasensya ka na. But again, as mentioned, it is Wednesday today, February 18. Kahapon nabanggitan natin to, no, that today is Ash Wednesday for the Catholics and tomorrow will be the start of Ramadan for our Muslim brothers and sisters. Kanina nakasabay ko sa elevator. May misa kanina sa baba, di ba? Oo. Ang daming mga may krus sa noo. Marami pa rin religious tayo mga katrabaho. No? Pero naalala ko noon si dating Vice President Jejo Marbinay, may meme. Oh. I-explain mo pa ba yan? Hindi, sinabi ko lang. Okay. Sige. Google nyo na lang. Okay, before we go to our headlines, quickly, first, the good news. Alex Ayala advances to the next round of the Dubai Tennis Championships after beating world number 8 Jasmine Paolini of Italy 6-1, 7-6. Ang kakatanggap lang ng Athlete of the Year Yes. ng PSA. At pinatunayan niya kung bakit hindi nagkamali ang Sports Writers Association of the Philippines. Oo. And she is on to the top 16 at tuloy-tuloy ang suporta for Alex Ayala as she goes to the next round. Tingnan natin, ano? Kasi medyo mabigat na syempre yung mga kalaban niya dyan, na mga nasa top na talaga. Correct. At habang umaakyat itong si Alex Ayala sa ranks, of course, andyan na rin ang kababayan niya para sumuporta sa kanya in the rowdiest manner possible. Yes. Actually, usap-usapan na naman nga online na grabe daw yung suporta ng mga fans. Again, everybody's saying, even international anchors are saying na every game for Alex Ayala is a home game. Dahil nga dun sa dami ng crowd. At center court na pala siya. Ano ibig sabihin? Kasi I distinctly remember yung isang laban niya sa, I believe it was in Australia, if not New Zealand. Parang sinasabi na hindi na foresee na sobrang daming Pinoy na pupunta. I think it was the AO, the Australian Open, na yung linya, hindi lang siya sa labas nung pinaka-court where Alex was playing. It was literally like all over the premise. Kalat-kalat, naka-spiral na. So, here naka-center court na si Alex. So susundan ng Pinoy kahit saan si Alex Ayala. Galing niyan. Makita nila pagdating sa cheer power, sa ability na talagang game. Home court advantage palagi. Yan ang, kasi isipin mo, di ba, ilang milyon ang mga OFW at That's right. mga nakatira sa labas ng Pilipinas. It's enough para maliit na Singapore na siya, baka mas marami pa nga. Okay. And we move on now to our next story. Apo Wang Od turned 109 years old on February 17, kahapon. Batang-bata. Oo. Although, ewan ko ba, ito ba na-resolve na kasi wala raw kasing opisyal na mga dokumento. To prove the age. May iba ang hinala ay mas bata siya than that. Ano? Diba sinasabi na ang sekreto raw sa mahabang buhay ni Apo Wang Od ay hindi na siya umibig. Wala nang nabigo. Ay, ganon. Oo, kaya siguro may isang akyat, gustong umakyat doon para magpamarka. Ano ang ibig sabihin yan? Alam mo, pero ito yung weird. Kanina may nakasalubong ako, no? Mukhang sasali yata sila si Itbulaga. Oh. Pareho silang may rito, may mga marks. Apo Tatlo. Oo, sabi. Ano yan? Ibig sabihin na, si kay Wang, kaba-birthday niya lang. Okay. So parang, ano kaya ito? No? Ito kay synchronicity? Tingnan natin. Kasi meron ding bala kasi umakyat. Kaibigan natin? Kakilala natin. At hindi tulad ni Apo Wang Od. Excuse me. Tulad ni Apo Wang Od, may misyon siya sa mundong ito. Pero pagdating sa usapin yata ng puso,
Dumako na nga tayo sa pinakamalaking balita sa oras sa ito. Walang iba kundi, of course, this development. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Running for or announcing that she's running for president in 2028. At narinig ang announcement na yan, of course, and walang iba kundi sa ating News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, sa press conference kanina, hindi tumanggap ng tanong ang Vice Presidente. Pero bukod doon sa narinig natin kanina, may iba pa bang mga detalye kang nakalap ngayon? Ano bang dahilan daw niya kung bakit siya nag-anunsyo sa petsang ito? Yes, Lord, wala ngang paliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit bigla niyang inanunsyo itong kanyang plano na pagtakbo nga bilang Pangulo sa 2028 elections. Pero naging malaman itong laman ng kanyang talumpati. Alam mo, Lord, bago magsimula itong press briefing ni VP Sara, ay ipinatanggal niya sa kanyang staff itong mga logo ng Office of the Vice President sa entablado at naka-all black si VP Sara nang dumating siya at sinimulan nga niya yung kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. At sabi nga ni VP Sara ay nakita daw niya na maraming katiwalian na nangyayari, partikular nga dyan sa 2025 national budget. Kaya naman nagdesisyon nga daw siya na umalis na sa gabinete kahit na ang alam niya na ang kapalit nito ay yung impeachment laban sa kanya. Humingi rin ng tawad si VP Sara sa taong bayan dahil patuloy nga daw yung pang-aabuso ng mga politiko at na ginagawa yung mga katiwalian para nga sa kanilang pansariling interes. At sa huli nga, nag-end itong kanyang speech sa kanyang announcement na tatakbo nga siya bilang Pangulo. Lord, hinabol ng media itong si VP Sara at pinilit nga na sana ay masagot man lang kahit short statement kung ano yung dahilan, pero tumanggi talaga siyang sabihan yan. But the announcement came amid the impeachment complaints, no? Kung matatandaan, Lord, ngayon nakabitin pa rin yan sa Kamara at hinihintay na lamang na matalakay yan sa plenaryo. Lord? Pero, sorry, Camille, follow up. Nung nagpatawag ng press conference, sinabi ba sa inyo kung ano yung ia-anunsyo o walang kahit anong banggit? Lord, there was no announcement kung tungkol saan ito, but to be honest with you, all of us covering the Vice President were expecting na it's going to be about the confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, which will happen next week. No, so supposedly, tinanong din kasi kami ng staff if there are any questions, nagpalista. So most of us, ang concern was the preparation of VP Sara and the Duterte family for the confirmation of charges hearing next week. And then later on na lang yung mga issues nga about the impeachment, because this is the first time, if I remember correctly, ito yung first press briefing ni VP Sara with the media for this year. And yung mga activities kasi ni VP Sara nito mga nakaraang linggo ay puro mga ambush interviews lang, pero ang media ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng sit-down Q&A with her. Lord. Okay, Camille, meron ka bang mga nadidinig dyan na immediate reactions from both VP Sara's supporters as well as her critics? And meron din bang sinabi na
let's say, schedule or pagkakataon kung kailan pwede nang kausapin ulit si VP Sara about her announcement? Dahil nga kanina hindi siya nagpa-unlock ng mga ng Q&A. Denise, with the reaction naman ng mga staff, at least dun sa Office of the Vice President, mukhang may idea naman na sila na ito nga yung i-anunsyo ni VP Sara. Pero hindi nga lang namin na-expect na it's going to be short at wala kaming pagkakataon na makapagtanong at maipaliwanag nga yung dahilan dito sa kanyang biglaang announcement. So as to the schedule, wala rin silang binigay dahil nga ina-expect din kasi natin na there's a possibility that Vice President Sara Duterte will fly to The Hague para nga doon sa 4 na araw na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Denise? Alright, maraming salamat sa ulat na yan ng ating News 5 correspondent, Camille Samonte. Alright, let's get more reactions on the Vice President's 2028 run announcement. And for that, let's bring in the man who refuses to be called political analyst. Pero he reads a political room the same way one reads weather apps. At sigurado, pagdating sa ganitong mga usapin, ano kaya ang nababasa dito ng ating idol na political strategist, si Alan Herman. Sir Alan, Lourdes Vera po at Denise Tan. Okay, Lord, first of all, you're doing my eulogy when I die. No? That's the best intro I've ever heard coming in to a guesting. Yep, you're it, brother. You're doing my eulogy. May dadagdag ako doon. If I die, bury me upside down so the whole world can Anyway, I will not finish. I will not finish that sentence. But Sir, yes. Nagpapasalamat kami sa oras mo, Alan. Nagulat ba kayo sa sa announcement? Nagulat kayo sa announcement? Were you guys shocked? Did you fall off your seat? Did the plates rattle? Did you drop your pens and papers? Alan, ikaw ba nagulat? Well, she's been teasing at it for a while, no? Parang siguro naman that was the most expected, so-called unexpected political announcement done in recent history. Everybody pretty much assumed that the Vice President would be going for 2028. Dahil nga sa clamor ng mga Duterte forces, talagang this was a plot that was written as early as the Uniteam break. Yung very, very ugly, very, very polarized break ng Uniteam. No? So siguro, hindi tayo masyadong nagulat sa pag-anunsyo. Siguro ang mahalaga ditong pag-aralan yung timing. Okay, are you reading any method behind the madness, Alan? What could... Yeah. Absolutely, no. Again, this is a political chess game. It's one-upmanship. Siguro better than comparing it to a chess game. One-upmanship to, papogian sa salitang kalye na sanay tayong tatlo, no. Papogian ito, pagalingan. So what they're trying to do here, I feel, on the Duterte camp, is they're trying to take the wind off the sails of the upcoming impeachment formalization. Pag formally na-launch na yung impeachment, syempre, ang mauunang headline, naunahan na yung headline. This will dominate the headlines for conceptually at least the next 2 days. Ito yung pag-uusapan, medyo took the wind out of the sails. Tapos, meron na siyang ready narrative. Nag-plant na siya ng narrative seed or narrative anchor na tinatawag sa aming industriya, no, na anything done beyond this point ay politika yan. Kasi nag-announce ako, natatakbo ko. So lahat ng persecution, lahat ng mga exposition at lahat ng mga ilalabas laban sa akin ay politically motivated kasi ako ang front runner. So it's great, no? It's muscle flexing and at the same time, hanging a negative. So yan yung mga terms sa aming mga campaign strategists. Nag-muscle flex ka na, naghang ka pa ng negative sa mga babatikos sa'yo na pinaghahandaan mo. So may narrative in your opinion. But Alan, what do you think, what kind of message do you think this sends out also to those behind the impeachment complaints? Dahil we all know that Sara is doing very well in the surveys.
Ma'am Denise, I'm so happy that you used the term message. No? So that's really what it is. More than an announcement, this is really sending a strong message. Dahil papasok tayo sa impeachment, it is formalizing and really bringing it in your face. Talagang this is already the giant neon blinking sign that is being put in the face of the congressmen who will ultimately vote whether to send these impeachment proceedings to the Senate na parang, oy, malapit na 2028, mag-compute ka na. Eto na, tatakbo na ako. Start drawing your hard lines now. Hindi ka pwedeng namamangka sa dalawang ilog, hindi ka pwedeng soft, hindi ka pwedeng, ay ma'am, I'll decide pag nandiyan ako. Hindi. I am drawing the hard line now. Mag-isip ka. Do the calculus in your head. Dahil in 2 years, at least the message that is being being attempted to be conveyed here is, in 2 years ako presidente. Tatandaan ko kung sinong mga bumoto, sinong mga hindi bumoto, sino nag-abstain. So this is really sending that strong message to the congressman. Parang read the room. Pero Alan, di ba yung kasabihan sa industriya natin sa politika sa Pilipinas, ang maagang nag-aanunsyo ay maaga ring binabato. So ina-assume ba natin na parang lahat na pwedeng ibato sa Vice Presidente, parang nilalabas na? Oo, let's be students of history, lilingon tayo sa ating pinanggalingan. Yan ang katotohanan. History will prove that correct. No? That the early declarers or early declarations of intent to run, kadalasan hindi na nanalo. Sa totoo lang, if and I'm not saying this will happen in the case of VP Inday. I'm not. That's 25 levels up my pay grade to be saying such a thing. Pero tumingin lang tayo sa historical data, yung mga unang nag-a-announce, hindi usually yan lumalabas sa endgame dahil ang political race ay isang marathon, hindi yan sprint. Hindi yan pabilisan, patagalan yan. So the earlier you announce, ay talagang there will be a concerted effort. Alliances will be formed and narratives will be drawn to pull you down, lalo kapag ikaw ay isang perceived leader of the pack. So, okay. Pero ang example, halimbawa, ng sila Binay, ng 2016, July 1 siya nag-anunsyo. No? Pero Yes. marami nagsasabi na as early as 2011, nag-indicate siya sa isang interview na tatakbo siya for 2016. Pero yung 2015, 2016 at ngayon versus 2028, medyo malayo-layo talaga ito, sir. Malayo. Malayo. Ano ang possible Black Swan event na maaring magbago sa dynamic ng mga bagay-bagay? Kasi kung yung 2010 elections, may Black Swan event doon, sir. No? Namatay si Cory. Yes, definitely. Opo. Namatay ang ating icon of democracy. Number one, Boss Lord, I'm surprised na naalala mo yung candidacy ni Vice President Binay, no? Dahil tingin ko 4 years old ka lang nung nangyari yun. Batang-bata ka pa. Nababasa ko lang dati yun. Bulahan yun pa na nga kayo, parang naka-short pants ka pa lang yata hindi ka pa bumoboto. But Pareho din ng in Boy terms of Scout si Binay, naka-short pants din pag naka-Boy Scout outfit siya. Naalala ko nun. Correct. So, marami tayong tinatawag na Black Swan events or what we call inflection points. Now, the technical term for a Black Swan event is, in election parlance, is inflection points. Marami tayong pwedeng abangan. Not to be morbid, not to be that guy who will wish any ill on anyone, but a big inflection point na iniisip ng mga tao is, what if something untoward or something should happen to the former President Rodrigo Duterte habang nasa The Hague siya. That is an emotional trigger para sa marami sa atin. May mga lolo tayo, meron tayong mga tatay na imagine we will be a number of Filipinos will be able to relate to that. Talagang magmumukhang sobrang martyred ang dating Pangulo pag nangyari yan. He wasn't even able to return home. So that's one big inflection point. Another one is the consolidation of the so-called, tawag nila orange is the new color, di ba? Dahil there's this so-called consolidation between the Reds or the Marcos forces and
the yellow/pink forces, di ba, yung mga dating liberal. Ang word on the street dyan, yung informal term dyan, may ABS movement, anyone but Sara. So pag nagka-consolidation yan at they're able to rally behind the unified candidate, that's another big inflection point. Ang gusto ko rin tignan, ka-network ninyo yan. I want to see where the Tulfos will go. I want to see where the either of the senators will go politically. Dahil in terms of populist appeal, in terms of mass, yung talagang mass gathering at people who can really appeal to gut emotions and instincts, mahirap talunin si VP Inday Sara Duterte, pero kayang tapatan ng mga Tulfo yan. So I'm also very curious to see where they will go. If they will align with the political force, if they will go independent. So marami pa tayong inflection points na binabantayan. But for me, the most critical one is tignan natin kung ano yung may ilalabas sa impeachment. Dahil pag sobrang glaring at pag sobrang talagang sampal sa mukha ng Pilipino ang mailabas during the impeachment trials, that can be a big turning point as well. I wonder kung ano yung malaking sampal, no, na maapektuhan talaga yung Pilipino. But Alan, I guess the big question really now is, I know you mentioned the Tulfos, but is there anyone else that you think can be pitted against the VP Sara? Right now, just looking at the numbers, agnostically looking at the numbers, the math of it, if you combine the yellow-pink forces with the Marcos forces, that's about 28%. By the way, I'm doing back of the envelope math. Please, I hope I'm not quoted by any scholars or sana hindi mag-react yung mga scholarly academic gatekeepers. Pero mga 28% yan of the electorate. You contrast that with the Duterte brand, which is anywhere from 35 to 40. So there's still that gap. So there has to be a consolidation to siguro more directly address your question, Ma'am Denise. No, there has to be that consolidation between an intellectual/moral/Gen Z choice, and I hated using that word moral, by the way, but an intellectual/moral/Gen Z choice with a super massa appeal candidate. Pag yan pinagsanib puwersa mo, maaaring may tulog sa words ni Lord De Vera. May tulog ang Duterte brand kung yan ang tinapat mo. Narinig ko rin yan sa mga ng boxing, yung may tulog sila. Pero anyway, medyo kinabahan kami sa iyong prediction, sa iyong analysis. Maraming salamat sa oras mo na binahagi sa atin, Ginoong Alan Herman. Thank you, sir. Mabuhay ka. Mabuhay kayo, maraming salamat at happy viewing sa lahat ng manonood at tagapakinig. Salamat po. Alright. Thank you, sir. And at this point, let us take you to the Senate, where mobile journalist Mary Mon Reyes is. Mary Mon, maraming issue dyan sa Senado, no? Pero unahin na muna natin ang mga reaksyon sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028. So yung una, reaksyon ni Senator Risa Ontiveros na sinasabing isa sa mga posibleng pambato ng oposisyon. Denise, Lord, kasakto lang kasi a few minutes after nung pag-aanunsyo ni VP Sara Duterte ng kanyang presidential run for the 2028 elections, nakapanayam din ng media itong si Senator Risa Ontiveros na bahagi nitong binubuo na United Opposition. Ang sabi niya, itong development sa political landscape, hindi naman daw naapektuhan yung kanilang timeline at yung pagsasapinal ng kanilang common candidates, ang target pa rin nila still by the end of the year o kaya naman first quarter ng 2027. Hindi rin daw nito nababago yung criteria o yung requirements na hinahanap nila para sa mga kandidato. Ito yung shared principles, yung prinsipyo ng good governance, anti-corruption, yung pagpoprotekta raw sa karapatan ng bansa, soberanya, yung pagpapatibay ng ekonomiya ng bansa. Nananatiling ito pa rin yung kanilang mga hinahanap. At sabi naman ni Senator Risa, may free will naman daw ang lahat. So for them dito sa United Opposition, still yung free will nila ginagamit pa rin nila sa pagbubuo nitong kanilang magiging opposisyon. And maaalala din natin na though wala pang formal announcement si Senator Risa Ontiveros, nasabi niya na bukas din siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Okay. Ano naman?
May reaction din ba ang, of course, yung alay ng mga Duterte sa Senado? And I'm talking about si Senadora Amy Marcos. Pagdating naman kay Senator Amy Marcos, naglabas din siya ng kanyang pahayag kanina pagkatapos ng anunsyo ni VP Sara at ang nasabi niya, itinagal lang daw sa bato yung hiling at panawagan ng mga tagapagsuporta ni VP Sara itong pag-aanunsyo niya kanina. At kinumpirma niya rin daw yung naging takot ng kanyang mga kalaban. At ang sabi dito ni Senator Amy, itong si VP Sara daw ang kabaliktaran ng administrasyon sa kasulukuyan at siya rin daw ang magbibigay direksyon dito sa kawalang patutunguhan daw ng bansa. At tulad ng naging motto ni Senator Amy Marcos, ito raw si VP Sara ang may solusyon, si VP Sara daw ang may tapang, taglay niya raw yung tapang at malasakit ng kanyang ama na si former President Duterte. At yung naging statement na to ni Senator Amy, shinare din naman ni Senator Robin Padilla. For the others, for example, sila Senator Bongo, sila Senator Dati Marcoleta, as of now, wala pa tayong nakikita o naririnig na pahayag mula sa kanila. Pero Mary Mon, sabi mo kanina, itaga nyo sa bato. Pero paano ka magtataga kung hindi pa naman mahanap yung bato na nagtatago daw, no? Pero kidding aside, meron bang reaksyon o yung viral statement, no, na ngayon ni Senador Bam Aquino tungkol sa mga cases should be tried here in the Philippines? At yan pa nga umani rin ng reaksyon from former Senator Tony Trillanes na sinasabi niya na parang naging insensitive daw ito sa mga pamilya ng biktima. Pero kanina kasi, nung pagkatapos ng isang hearing ng komite dito, sinubukan na makapanayam through an ambush interview itong si Senator Bam. Pero ang nasabi niya kasi, attend daw siya ng misa, may statement daw sila. And until ngayon, tungkol doon, hindi pa natin nakakagilap yung pinaka-statement from the senator. Pero well, so far yun pa lang ang nasasabi ni Senator Bam in response sa naging kanyang komento nga tungkol dito. Pero ang nasabi naman ni Senator Risa, hayaan niya muna raw sila Senator Bam, sila Mayor Leni Robredo na kung may clarifications daw tungkol doon, sila na raw ang magsalita ukol dyan. Basta kay for Senator Risa Ontiveros, sinusuportahan niya yung proseso na ginagawa ng International Criminal Court, especially daw na kung yung mga dumudulog na mamamayan doon sa korte, hindi na nakukuha yung enough na suporta mula naman daw sa local courts. And to quote din, ang sinasabi din dito, dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga panawagan ng mga naulilang pamilya, then at least we can count on yung community of shared values natin sa buong mundo. And sinusuportahan din ni Senator Risa yung possibility na makabalik na bilang miyembro din ng ICC ang Pilipinas. Okay, Meremon, ano naman ang plano ng Senado, mayorya man or yung minorya sa posibleng ICC arrest kina Senator Bongo at pati na rin kay Senator Bato de la Rosa? Denise, ang sabi ni Senator Risa, ang nasabi kasi ni Senator Ping Lacson throughout the weekend, by Wednesday, which is today, mag-hold ng focus ang majority tungkol dyan. Lalo pa, yung on the technical aspect, ang isang kinoconsider kasi dito, ano bang charges ang masasampa kung sakali man na mako-convict itong si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Kasi yun din yung nilinaw kanina ni Senator Risa Ontiveros, ayon sa batas, kapag more than 6 years yung mako-convict sa kanila na kaso, more than 6 years of imprisonment at walang sesyon ng Senado, maaaring arestuhin ang isang senador. So yan yung nililinaw niya. So yung napag-uusapan na tradisyon sa Senado na kapag in session wala raw maaaresto na senador, yan daw yung isa sa inaasahan niya mapag-uusapan sa caucus. Pero sa ngayon kasi wala pa tayong ibang impormasyon na nakuha. Ang sabi ni Senator Risa, hinihintay niya lang din daw yung tawag ng liderato. So more likely, if not today, baka sa mga susunod na araw until makakuha tayo ng impormasyon tungkol dyan. Pero on the minority, same yung nagiging stand sila Senator Robin Padilla, kinalulungkot nila itong nangyari na nabanggit itong si Senator Bongo at si Senator Bato as co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. And ang inaasahan nila ay yung suporta raw ng liderato ng Senado na panghahawakan yung mga karapatang pantao nitong dalawang senador. Napaluha nga raw siya, pero ang pag-uusapan din malamang niya, i-define ko ano nga ba ang ibig sabihin ng in session. Pero maraming salamat sa iyong update, ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes, reporting to us live from the Senate. Alright, what a Wednesday. Time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo tulad po ng global headlines na mapapanood ninyo mula sa Associated Press at magbabalik ang Denise. Afternoon Delight.
This is AP News Minute. Tributes are pouring in following the death of the Reverend Jesse Jackson, the protege of the Reverend Martin Luther King Jr. and famed civil rights leader. The Reverend Al Sharpton said the nation lost one of its greatest moral voices, and former President Obama credited Jackson's historic runs for president as laying the foundation for his own. A federal judge says immigration enforcement officials cannot re-detain Kelmar Albrego Garcia because the detention period expired and the government has no viable plan for deporting him. The Salvadoran national's case became a focal point in the immigration debate after he was mistakenly deported to his home country last year. Officials say the person who opened fire at a youth hockey game in Rhode Island killed their ex-wife and one son. 3 others injured Monday include the shooter's ex-wife's parents and a family friend. A Good Samaritan is credited for bringing the attack to a swift end. And people in New Orleans celebrated Mardi Gras with parades, revelry, and costumes. Known as Fat Tuesday, the Big Bash marks the end of Carnival season. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, now we circle back to our top story today, which is the Vice President Sara Duterte's announcement that she's officially running for President in 2028. Ang tanong, ano naman kaya ang reaksyon dito ng Malacanang? And for that, tatanungin natin ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Julie, narinig dating kanina si Auntie Claire natin na parang kulang pa yata yung mga paghingi ng paumanhin ng Vice President. Yes, Lord Denise, good luck. Yan lang daw yung nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung marinig nga yung anunsyo ni Vice President Sara Duterte, nakakandidato siya o tatakbo sa pagka-presidente sa 2028 election. Sa press briefing, sinabi ni Castro na nakangiti naman daw si Pangulong Bongbong Marcos nung sabihin nito ang good luck. Binakbakan nga din ni Castro yung paghingi ng tawad ni VP Sara sa pagtulong umano na mahalal si PBBM noong 2022 elections. Anya yung taong bayan naman yung naghalal kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung ano raw yung naitulong, wag daw dapat niyang suluhin yung credit dahil unity team naman daw sila noong eleksyon. Bukod dito, hindi nga rin daw yan yung dapat ihingi ng tawad ng Vice Presidente. Mas marami raw siyang dapat ihingi ng tawad, gaya na lang ng paghingi ng paumanhin para sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK, pagpapakalat umano ng fake news, pagbabakasyon, paggastos ng 7 milyon para sa personal trip, pagtanggap ng posisyon bilang sekretary ng Department of Education, gayong aminado siya na wala raw siyang alam doon nga sa posisyon, mga peking student vouchers, panes at nabubulok na pagkain na i-deliver daw sa mga mag-aaral at maging yung mga nawawalang school supplies o school materials. Yan daw yung mga malalaking issue at naging problema ng taong bayan. Sinagot din ni Castro yung paghingi ng paumanhin ni VP Sara sa mga Pilipinong lubog pa rin sa baha dahil nga sa korupsyon. Inisa-isa niya yung mga nangyaring pagbaha at ang mga naging bagyo noong nagdaang administrasyong Duterte. Wala raw naramdaman doon sa umano'y libu-libong flood control projects. Kaya hindi raw dapat ipahid lang kay Pangulong Bongbong Marcos yung issue ng korupsyon ngayon. At panghuli, kung sa usapin naman nga ng eleksyon, sa ngayon sinabi ni Castro na hindi pa nila napapag-usapan kung makikipag-usap ba ang administrasyon sa oposisyon. Gaya nga raw nung nasabi niya, magkaiba kasi yung politician sa isang statesman. At si Pangulong Bongbong Marcos bilang statesman, hindi raw iniisip yung susunod na eleksyon, kundi yung kapakanan ng susunod na henerasyon. Lord Denise? Julie, ano ulit yung reaksyon ni Yusek Claire nung naalala ko may nagtanong kasi sa kanya about VP Sara saying na hindi niya naman alam, parang day one pa lang na parang may katiwalian na, yun pala yung pinapasok niya. Ano pa. Kasi parang, if I'm not mistaken, Julie, parang magsasorry din ba yung Pangulo dahil nagkatulungan sila? Kumbaga, hindi lang sa side ni VP Sara.
Tinanong nga siya kung ano yung reaksyon ng Pangulo or ng Palasyo doon sa paghingi nga ng paumanhin. Ang sinabi nga ni Yusek Claire kanina, hindi nga daw niya alam or hindi naman alam ng Pangulo na yung napili niyang Vice Presidente maninira. Yan daw yung mga gagawin pala at hindi nga daw tutulong kahit na alam naman daw yung mga dapat na hakbang. Binanggit niya kasi yung nabanggit raw noon ni VP Sara na alam niya kung paano reresolbahin yung problema sa mataas na presyo ng bigas pero hindi nga pinipili nga na hindi tumulong sa gobyerno, pero hindi naman din iyan yung unang beses na sinabi or binatikos ni Yusek yung naging pahayag ni VP Sara noon, kasi ang sinabi niya noon pa man daw talaga hindi na tumutulong sa gobyerno at saka ang Pangulong Bongbong Marcos naman daw kumbaga nandyan na yan no? So ang gagawin daw magtrabaho ng magtrabaho. Grabe, no? Ang mga samahan sa politika parang pag-ibig at parang chewing gum. Matamis lang sa una. Tapos, pag wala na, Bawal na sa Singapore. Ayun, Alright. tama. Maraming salamat sa ating mobile journalist sa Malacanang, Julie Baiza. now over at The Hague, it's a wait-and-see mode as it remains unclear if former President Rodrigo Duterte will physically appear at his confirmation of charges hearing next week. Duterte's defense lawyer Nicholas Kaufman said the public will have to wait until hearings open on February 23. These proceedings will determine if Duterte will go to trial. Kaufman added that the ICC deputy prosecutor has declined his offer to hold talks regarding the case, but maintained that his door remains open for discussion. Meanwhile, the Office of the Prosecutor stressed that the proper forum for legal arguments and submissions is the court. The prosecutor's office added that it is conducting its work independently under the Rome Statute and cannot comment on matters involving ongoing investigations. And before Vice President Sara Duterte made her announcement, Senator Risa Ontiveros said the opposition's presidential candidate for the 2028 elections will be revealed in December. Our Cheryl Cosim has this report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Ontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments.
Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong Pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Meantime, protest actions set for February 25 for the 40th anniversary of the People Power Revolution in EDSA. And for the details, your Mojo Arles de los Santos. Arles, okay, saan magsisimula, saan gaganapin ang malawakang pagkilos na ito? Lord at Denise, nakatakda nga yung panibago na naman na programa at malawakang kilos protesta kaugnay ng ika-4 na anibersaryo ng People Power Revolution doon mismo no sa EDSA Corner Ortigas, gayon din sa EDSA Shrine at gayon din no sa kahabaan ng yung People Power Monument mismo kung saan magkakaroon ng mga programa no. Pero bago yan ay magkakaroon naman ng mall walk yung grupong Seniors kontra Kurakot sa Tutuban sa Maynila sa February 22 kung saan tatambulin daw nila yung kanilang panawagan para nga doon sa pananagutan at transparency kaugnay ng malawakang mga korupsyon na nangyayari sa bansa. No? Ang kanilang tema ay tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan at lahat ng sangkot at ay dapat managot. Sinabi nila yan sa isang press conference ngayong umaga kung saan ipinahayag ng iba't ibang mga grupo yung kanilang mga panawagan para sa ikakasang malawakang kilos protesta nga sa February 25. Kasama dyan sa press conference kanina yung grupo ng mga kabataan, pati na rin no, yung ibang mga progresibong grupo kagaya na lamang ng Artikulo 11, Partido Lakas ng Masa at iba pang sektor ng tagapagtaguyod ng katwalian, pati na rin yung mga grupo ng mga profesional at kaparian na kung saan nga itong kaparian ay inaasahan nila na nasa 30,000 no, yung dadating dito o yung makikibahagi para sa malawakang kilos protesta. Nagkaroon sila ng pagkakataon kanina na ipahayag ang kanilang mga posisyon sa mga nangyayari sa bansa at kasama talaga sa mga pinakaseryoso at mabigat para sa kanila no, ay yung esensya nga daw ng EDSA People Power Revolution na kung saan imbis daw na maresolba o maiayos ng mga nakaraang administrasyon sa loob ng 40 years yung mga problema na kinaharap na bansa ay tila lumala pa raw ito. Kagaya na lamang ng mababang sahod ng mga manggagawa, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gayon din no, yung pagsira sa kapaligiran na kung saan ilang mga politiko at ilang mga korporasyon lamang ang nanginginabang at hindi naman talaga no, yung kalakhan ng ating mga mamamayan. Kaya nais din nila na yung mga sangkot sa iba pang mga uri ng korupsyon gaya noong flood control scandal ay mapanagot at masigurong haharap ito sa tamang paglilitis para masiguro na maibalik ang pera ng taong bayan. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journalist, Arles de los Santos. Thank you, Arles. Meantime, here's a quick rundown of the other stories you're watching this Wednesday. The Department of Education says it is taking concerns seriously amid discussions on the proposed trimester system. The agency stressed that the trimester system remains a proposal and that no final decision has been made. It noted that structural reforms and issues such as classroom shortages and teacher welfare must be addressed together. National Security Advisor Eduardo Años says the government remains committed to safeguarding Philippine national security. This comes following the arrest of a Mongolian national in Zambales for alleged espionage activities last February 2. According to Año, the foreign national enrolled as an aviation student and concealed his military background and service with the People's Liberation Army. He warned that any misrepresentation or act that compromises national security will be dealt with firmly. Año also urged the public to report suspicious activities to authorities.
The Armed Forces of the Philippines says it monitored two People's Liberation Army Navy warships in the vicinity of Bajo de Masinloc. That's during the conduct of a multilateral maritime cooperative activity with the United States Navy, Royal Australian Navy, and the Philippine Coast Guard. The AFP stressed that the presence of the Chinese warships inside the Philippine Exclusive Economic Zone is illegal. Former House Speaker Jose De Venecia Jr. has been laid to rest at libingan ng mga bayani today. Defense Secretary Gibo Teodoro and former President Gloria Macapagal-Arroyo were among those who attended the interment. De Venecia, who died on February 10 at age of 89, served 7 terms in the House and was the longest-serving Speaker of the Chamber. The National Commission on Muslim Filipinos announced that the holy month of Ramadan will officially begin on Thursday, February 19. That's after no crescent moon was sighted during Tuesday night's observation. Moon sighting or hilal sighting determines the start of the Islamic lunar month, marking the beginning of fasting and prayers for Muslims. And for Catholics, today is Ash Wednesday, the official start of Lent. And for updates, we talked to our mobile journalist, Francis Rivera, who's now at the Baclaran Church. Francis, anong nangyayari dyan? Pops Lord and Denise, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga Katoliko, mga kapatid natin Katoliko dito sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help or Baclaran Church. Saktong araw yan, yung ibang mga tipotong nakausap natin, sakto talaga na dito na sila nagpalagay ng abo sa kanilang mga noo dahil Wednesday din ngayon, nakilala ang kayang dinadayo ang Baclaran Church tuwing Wednesday. At ngayon nga, ang tema, ang pangunahing tema ng Lenten season ngayon ay Kwaresma, pagyakap sa pasyon, pagpapanibago ng misyon. Yan ang pangunahing tema sa pagsisimula ng Lenten season ngayong taon. At ngayon, Pops Lord and Denise, kung makita nyo sa akin likuran, patuloy yung pagdating ng mga Katoliko, yung mga devoto. At actually, kakatapos nga lang ng misa at tuloy-tuloy din naman yung nagaganap na novena masses at kasunod nun yung mga misa. At dito sa malapit sa entrance ng simbahan, yung mga ministers naglalagay ng abo sa pangalo at meron din doon sa may gilid din ng simbahan. Pops Lord and Denise. Wednesday pa naman ngayon, no? So parang double whammy. Double. Maraming tao dyan mamaya, sigurado dyan sa Baclaran. Alright, ang Ash Wednesday pinapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling at saan tayo pupunta sa Baclaran. Ang ating mobile journal, nandyan kasi si Francis Rivera. Thank you, Francis. And this is still Afternoon Delight on ONE News. We just need to pause for another break, and we shall be right back. In celebration of the Chinese New Year, Binondo, the oldest Chinatown in the world, has come alive to illuminate its rich cultural heritage. Among those dazzling with colorful lights with redeemed lives are Binondo Chinatown Arc, Ongpin Street, and the dynamic LED walls in lamppost, which are the birthchild of the Chinatown Revitalization Project that is now on its second phase. It aims to symbolize Binondo's lasting journey with its roots tracing back to 1594. One of the widely visited is the projection mapping show at the facade of the Minor Basilica and National Shrine of St. Lorenzo Ruiz or Binondo Church that shimmers with a 4-minute light show that showcases the storied past of Binondo, including the centuries of culture, faith, and resilience of Filipinos and Chinese that is the reason of what it is today. Those who came to see Binondo for the Chinese New Year couldn't help but pose for a picture and feel the nostalgia. Instagram worthy. Nice po, ang dami pong food, yung mga trending po sa TikTok, sa social media. Tinatry po namin isa-isa. Super happy po. So, masaya naman. Parang balik tanaw, tapos yung may pagkain. Tapos inaano rin namin na mag-New Year, magcha-Chinese New Year na. Parang nakikibahagi din kami. Plaza San Lorenzo Ruiz is also filled with blissful lights and lanterns with the giant statue at the center for the upcoming Year of the Horse. And if you are looking for something tasty, let the lights lead you to Ongpin Street
that will surely never miss to water your mouth with authentic Chinese foods, including the iconic tikoy, dumplings, and fried chicken. And of course, do not forget to buy your Lucky Charms to bring more luck for the Year of the Horse. For Pinoy vendors, celebrations like the Chinese New Year are among the best time for business, especially for Angelita, a single mom who has been selling in Binondo for 4 years already. Kahit na nag-pandemic yan, ngayon lang ulit dumami ang tao. Mga Chinese, mahilig naman din po silang bumili. Wala namang problema sa kanila. The Chinatown Revitalization Project, led by Filipino-Chinese community, aims to position Binondo as a safe, economic, and cultural hub that proves sustainable urban renewal is possible. As the oldest Chinatown in the world, Binondo has once again reaffirmed its cultural significance as a living testament to unity, diversity, and shared heritage in the heart of Manila, with Chinoys optimistic to celebrating more years of stronger and harmonious relationship. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. Pogi ng ating Pogi mojo, ni si Arles. Arles. Grabe. You're still watching Afternoon Delight. We thank you for staying with us. And our delight of the week, again, Chinese food pa rin tayo. At meron tayo ngayong rice with chop suey. Pero pag maghanap ka sa China ng chop suey, wala kang makikita. O, Pinoy yan eh. Oo nga, wala ka ma-order na ganyang gulay. Correct. The same way, walang pansit canton doon, walang lumpiang Shanghai, Oo nga. walang lechon Macau. Oo. At sabi nila, sinulat ni Nick Joaquin dati, Tikman natin. ang exposure natin talaga ay nung panahon na lang ng mga Espanyol. Tsaka nakipag-trade, doon nagkaroon lalo ng fusion with Chinese. Not necessarily yung pre-Hispanic. Yan ang isang sa teorya, no? E makita mo, marami sa mga techniques ay kombinasyon ng Western cooking and what is now known as Asian cuisine. Ito fusion na kasi, talaga. Mahilig ka ba sa chop suey? Depende sa pagkaagawa. Una, dapat hindi lamog ang mga greens. Pangalawa, Dapat yung mga crunchy, medyo crunchy. parang ganito, maraming lechon kawali. Oh? Pero alam mo kasi ako, if I remember it right, parang naalala ko dati, may atay pa eh. Meron, pampalasa Diba? kasi siya. Oo, may atay pa eh. Pero, sa mga hindi mahilig sa atay, dapat ganun, na parang itabi niyo muna yung atay. Pag nakuha mo na yung flavor sa atay, pwede mo namang sigurong itabi kung mga chunks o i-disintegrate mo na lang. Sa amin, sapilitan nun. Kasi kulang kayo sa dugo, alam ko na yan. Lagi sinasabi ng mami ko, healthy yan, healthy yan. We want your blood. Wala ka naman choice kasi nanay mo yon, di ba? Okay, dahanan natin ang ating mga ang ating solo social media story for today. On One News, abstain from stealing public funds, politicians told. Kasi nga, this Lenten season, di ba yung paalala, yung pinag-uusapan lang natin yesterday, na if you can give up something na parang luxury mo, yun yung magiging sakripisyo mo for the Lenten season. So, yun yung paalala. Ang problema dyan, baka sa Lenten season lang sila hindi magnakaw. At least, nagkapos. Baka ituloy nila yan pagkatapos. Sabihin nila, tapos naman na ang sakripisyo. Diba? Oo, pero ilang maleta ng pera yon. Paano pag biniweltahan sila? Na ano? Titigil kami magnakaw. Pero? Kung yung mga pare, yung ibang mga pare, ay titigil Wag mo na ituloy. Sarap ng pagkain ko kaya ngayon. Pero I wonder, ano kaya mga reaction dito ng mga pinapatamaang politicians? Diba, ang lagi naman nating tanong, may politiko ba na magsa-self-destruct? Correct. Pag nag-react ka ba, bato-bato sa langit. Oo, diba? Ang tamaan, kailangan ng first aid. Ayun. Okay, sige, binabati po namin ng lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Kaya sa cellphone ko. Yung fan mo, batiin mo. Okay. Nasaan na ba ito? Dapat dinala ko yung note time kasi absent ka. Ay, sorry. Alam nyo naman, mahina. Aaron. Oo. Hi, Aaron! Ayan. Thank you for watching. Maraming salamat po sa suporta sa Afternoon Delight. Alvin Pusta,
nanonood sa atin. Elmo Cardenas, of course. Pops Lord, sabi sa'yo. Pops ka na pala ngayon. Anong spelling ng Pops? P-O-P-S. Pops. Ganon. Oo. Kasi si J. Tarok, P-A-P. P-A-P-S. Ako, Pops. Pops. Oo. The Pops. Pops. Of course, kasi bakit kaya Pops? Sino pa? Tito Redel, Tita Jane Katapia. Good afternoon po. Hello, salamat po ulit sa baso na niregalo po ninyo. Salamat. Sino Okay, pa ba? Marion Ladja, of course. At belated happy birthday sa brother ni Lulu na si Pat. Si Pat Nubay. Galing ng pangalan. Oo nga eh. Ay, ang daming comments sa Facebook. Sandali. Baka naman late na yung mga yan. Hindi, mga reaction dun sa announcement ni VP Sara. Anong reaction nila? Ay, halo-halo. May mga supporters Atche-che, tayo ganun. at may Atche-che. mga may mga emojis silang ginagamit. Okay. Alex Fuentes. Sino pa ba? Of course, Dito? Alex Oo. Fuentes. Ala, hindi ko na mabasa. Julius Kayabyab. Hello, Mike Policarpio. Sino pa ba? Oo. Si Joanne Maika. Oh, okay, watching us as well. Emerk Cernero. Hello sa inyo. Sino pa? Raul and Edith Victorio. Hello. Hello, Raul and Edith Victorio. Sino pa? Dave Andres. Si Krish of Ville. Ayan. Aaron Revilla. Si Rebo pala. Batiin natin. Hello. Si Rebo, yung fan Good mo. afternoon, Rebo. Magpa-adobo ka naman doon. Thank you sa for Rebo. watching Rebo Adobo. Alam nyo na, nag-aabang kami. Yun, no? Ipahabol ka pa? Okay na Sa tayo. tatay ko, lagi nanonood Ay. ng... Nagpakain daw siya sa kanila eh. Talaga ba? Kasi birthday ko. How sweet. Ay, sana pinadala na lang dito. Hello, Tito. Good afternoon. Ay, hindi. Good evening. Sa gabi nga pala nanonood si Tito. Gabi nanonood, tapos lakas naman ng konti kasi medyo... Good evening. Tay, sabi niya, good evening daw. Okay, and that will have to do it for us this midweek, February 18. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Salamat, Denise Tan, sa pagsama sa atin. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera, kapatid. We are One News. All sides, all the time. Have a delightful afternoon. Gutom na ako.